Enil salitang Pinoy ng paggalang i. Sa Pilipinas, may dalawang salitang hindi kailanman nawawala. Hindi sila malalakas, hindi sila engrande, pero ramdam mo agad ang bigat. Dalawang pantig na may kasaysayan, may puso, may paggalang. O at opo. Sa mundong mabilis magbago, bakit nananatiling mahalaga ang dalawang salitang ito? Segment 1, pinagmulan ng UIAWA. Bago pa man tayo natuto ng po at opo, marunong na tayong tumingin ng may paggalang. Sa mga ninuno natin, ang paggalang ay hindi sinasabi, ginagawa. Sa tindig, sa galaw, sa pagyuko ng ulo. At nang dumating ang panahon ng kolonyalismo, nagbago ang wika, pero hindi nagbago ang puso. Unti-unting nabuo ang po at opo bilang paraan ng paggalang sa nakatatanda at sa may otoridad. Ang po at opo ay hindi lamang salita. Isa silang simbolo ng pagpapakumbaba at pagkilala sa dignidad ng kausap. Sa ibang bansa, may sir at ma'am. May bowing. May honorifics. Pero sa Pilipinas, dalawang salita lang ang kailangan para ipakita ang paggalang. Hindi kailangan ng engrandeng kilos. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang po. Isang opo. At nagbabago ang tono ng usapan. Pabili po ng yelo. Pabili po ng yelo. Opo, sandali lang, iho. Sa simpleng palitan ng salita, may paggalang na agad. May lambing. May pagkilala. Dayuhan sa palengke, nahihiyang umiti habang bumibili ng prutas. Magano pa? Pabalay na pa. Tawa ang mga tindera, hindi dahil nangaasar, kundi dahil natutuwa. Kapag ang dayuhan ay natutong magsabi ng po, hindi lang siya bumibili. Nakikibahagi siya. Sa bawat tahanang Pilipino, ang unang paaralan ng paggalang ay ang pamilya. Dito unang naririnig ng bata ang po at opo. Dito rin nila natututunan na ang paggalang ay hindi hinihingi, kusa itong ibinibigay. Tatay nagtatanong, "Anak, ano nang sasabihin mo?" Sumagot ang bata, "Salamat po." Marahang sagot ng tatay, "Very good." Sa bawat po at opo, may kasamang aral. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Hindi lang sa pamilya ginagamit ang po at opo. Ito rin ang nagbubuklod sa komunidad. Sa jeep, sa palengke, sa eskwela, ito ang wika ng paggalang. Wika ng pagkilala. Wika ng pagiging Pilipino. Sa panahon ng digital communication, unti-unting nababawasan ang paggamit ng po at opo. Hindi dahil nawawala ang paggalang, kundi dahil nagbabago ang paraan ng pakikipag-usap. Pero sa harapan, sa totoong buhay, nananatili itong buhay. Ang tanong, paano natin mapapanatili ang dalawang salitang ito, po at opo, sa bagong henerasyon? Simple lang ang sagot, ituro. Ipakita. Iparamdam. Dahil ang paggalang ay hindi natutunan sa libro, natutunan ito sa halimbawa.
Nagmamalasakit na sabi ng apo, "Ingat po, Lola." Malumanay na sagot ng Lola, "Salamat, apo." Sa dalawang mga salitang ito, "Ingat po, Lola," at "Salamat, apo," na may pagmamahal, may pag-aruga, may pagkalinga. Sa bawat po at opo may kasaysayan, may kultura, may paggalang. At habang may batang natututong magsabi nito, mananatiling buhay ang puso ng pagka-Pilipino.